dalawang low pressure area o LPA sa silangan ng Pilipinas. Ang isa ay mataas na ang tsansang maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ito na ang bagyong Wilma, papalapit na sa kalupaan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Miyerkules, December 3, 2025, narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito na ang ating update sa panahon, ang ating weather system na maaaring makaapekto sa ating bansa sa araw na ito. Unahin natin ang Bagyong Koto o dating tinatawag nating Bagyong Berbena ay tuluyan ang humina at naging isang low pressure area na lamang na tinatawag ngayon na LPA 11B habang nananatili sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At meron pang isang low pressure area o LPA na tinatawag naman nating LPA 12A na nasa layong 1,210 kilometers east ng southeastern Luzon. Mataas na ang posibilidad nito maging isang tropical depression within 24 hours. At ito na yata ang tinatawag nating Bagyong Wilma kapag nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang nakakaapekto sa Southern Mindanao. At ang Northeast Monsoon o hanging amihan ay tuloy-tuloy na humahampas sa Northern Luzon. At base sa malinaw na satellite image, lumalakas na convection sa silangan ng bansa at mahabang shoreline mula sa Okinawa hanggang sa Luzon. At narito na ating weather forecast. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umaapekto ngayon sa Southern Mindanao at Northeast Monsoon naman o hanging amihan ang umaapekto naman sa Northern Luzon. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, cloudy sky and scattered rain and thunderstorm dahil dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone at may posibleng flash flood at landslide sa mga lugar. Sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Aurora, cloudy skies with rain dahilan naman ng hanging amihan. Ang impact nito ay posibleng pagbaha at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa rest of Ilocos, Car, Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain. Ang impact nito ay generally light, low risk. At sa Metro Manila at sa rest of the country, partly cloudy to cloudy skies na may isolated thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Ang impact nito ay biglang pagbuhos ng ulan at localized flooding lalo na sa mga bahaing lugar. At para sa ating west coastal conditions sa Northern Luzon, wind is to moderate to strong wind na may direksyon na northeast to north na may alon mula 2.5 hanggang 4 meters ang taas, very rough seas. At sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na manggagaling sa northeast to north na may alon na 1.2 hanggang 2.1 metro ang taas. At sa rest of the country, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon na north to northwest na may alon na mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. At para sa ating temperatura, minimum temperature 23.5 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 31.9 degrees Celsius. Para sa ating astronomical, sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:25 ng hapon. Ngayon mga kababayan, dumako naman tayo sa malalim na paliwanag kung ano na ang nangyayari sa karagatan at atmosphere ng ating bansa. Una, ang low pressure area o LPA 11B na tinatawag nating Bagyong Koto o dating Bagyong Berbena ay hindi na bagyo. Nalusaw na dahil sa matinding vertical wind shear sa West Philippine Sea. Patuloy na winawasak habang papalapit sa Vietnam. Hindi na inaasahang mga kaapekto ito sa ating bansa. Ang LPA o Low Pressure Area na 12A naman ang isang main player sa ngayon na may layong 1,210 kilometers east of southern eastern Luzon na meron ng high potential development to develop into tropical depression in 24 hours base yan sa Pag-asa. Ngunit ang sinasabi ng Japan Meteorological Agency, itinuturing na itong isang tropical depression ngayon pa lamang. Pero sa Pag-asa ay low pressure area pa lamang ito o LPA na for developing.
Yan po ang kaibahan ng Pag-asa at ang Japan Meteorological Agency. Medyo late po ang Pag-asa na mag-declare ng isang tropical depression ng bagyo sa mga ganitong sitwasyon. At ayon naman sa satellite signals, lumalakas ang convection east of Guam at may mahabang shoreline mula sa Okinawa hanggang Luzon. May cloud surge na bumababa mula sa Siberia. Ito ang magdidikta na magiging isang kilos ng sistema dito sa ating bansa. Ang tanong, paano naman gagalaw ang sistema? Base sa ECMWF o European Central Mid-Range Weather Forecast at ang Global Forecast System o GFS at ang Google DeepMind, narito ang mga mechanics. Ang cold surge mula sa Siberia ay magpapabend ng sistema. Ang shoreline ay maghihila ng moisture papuntang Timog Luzon at ang high pressure ridge ay magbibigay ng pakanlurang hilaga then patimog kanlurang liko. Ang expected movement nito ay pakanluran, hilagang kanluran habang may initial strengthening at biglaang liko patimog kanluran dahil sa shoreline at mahihila at hihina bago pa lumapit sa Philippine Area of Responsibility Gate ng ating bansa. So will this become a Wilma? Ito ba magiging isang bagyong Wilma? Yan ang tanong. Ang sagot ay posible po at mataas ang tsansa na tawagin itong Tropical Depression Wilma. Pero mababa ang tsansang maging isang tropical storm. Yan ang malinaw sa atin. At pero low chance din na maging isang typhoon category ang bagyong Wilma kung sakali. Ang best case nito ay it will remains weak. Ulan lang from shoreline ang mararamdaman dito sa ibang bahagi ng ating bansa. Pero ang worst case nito, pag ito yung mag-develop ng tropical depression, mag-uulan ng malalakas sa lugar ng Bicol, Samar, Quezon, ngayon darating ng December 4 hanggang December 6. So tandaan po natin, pag once na ma-develop ito ng tropical depression, ang bagyong Wilma, patuloy na itong magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa lugar ng Bicol, Samar at Quezon. Ngayong darating ng December 4 hanggang December 6. Ayan po ay araw ng bukas hanggang sa Sabado. Kaya po sa ating mga kababayang nasa Bicol at Samar at Quezon, asahan na ang maulang araw mula bukas, Biyernes hanggang Sabado. Once na ito ay pumasok na ang bagyong Wilma dito sa ating Philippine Area of Responsibility at ideklara ng ating Pag-asa. So mga kababayan, malinaw na hindi ito classic typhoon scenario. Ang kalaban natin dito ay shoreline rains, yung pabugso-bugsong malalakas na ulan na may kasamang hangin, lalo na kapag nagtagpo ang malamig na amihan at mainit na moisture mula sa Pacific Ocean. Kung taga Bicol ka, Samar, Quezon o alimang silangang bahagi ng bansa, maganda na sa December 4 hanggang December 6 kung kayo ay mayroong mga lakad, magdala na kayo ng panangga sa ulan at sa malalakas na hangin. Kahit hindi tumama ang sentro ng bagyo, yung ulan ang problema natin dahil posibleng makaranas tayo ng pagbaha sa ilang mga mabababang lugar. At para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa baha, mag-charge ng phone bago umulan o mawala ng kuryente, bantayan ang coastal area sa norte, moderate to rough seas ang mga alon sa mga baybayin na nabanggit natin kanina at i-monitor ang landslide prone zone sa Car at Cagayan Valley. Stay updated sa Pag-asa warnings at ng inyong local government unit. At para sa ating summary nating balita sa araw na ito, ang low pressure area o LPA 11B na tinatawag nating Bagyong Koto o dating Bagyong Berbena ay isang low pressure area na lamang at hindi na ito banta sa ating bansa. Ang low pressure 12A naman o LPA 12A ay merong high chance na maging isang tropical depression within 24 hours. Ito na tinatawag nating Bagyong Wilma. So, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang ulan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Yan ang dahilan kung bakit malalakas ang pag-ulan dyan sa mga lugar na ito. Ang hanging amihan o rain sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Aurora, ito ang patuloy na nagdudulot ng malamig na simoy ng hangin. Ang thunderstorm mula sa Metro Manila at sa rest of the country, yan ang inaasahang pabugso-bugsong ulan na may dalang malalakas na hangin. At ang cold surge at shoreline ang main rainmaker ngayon sa ating bansa mula December 4 hanggang December 6. Kaya patuloy nating mararamdaman
ang malalakas na pag-ulan, pagbugsong hangin sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. At ang tinatawag nating low pressure area at ang possible name na bagyo na papasok ngayon ay ang bagyong Wilma, na patuloy naman nating inaantabayanan ang bawat kilos at galaw nito habang papalapit dito sa kalupaan ng Bicol, Samar at Quezon. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 91 verse 4, kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Amen. Patuloy tayo magtiwala sa kapangyarihan, kalakasan ng ating Panginoon sa kabila ng mga bagyo at unos sa ating buhay. Nariyan ang kanyang proteksyon na magsisilbing panangga at pakpak na kumukubli sa atin bilang pag-iingat. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok dito sa ating Pilipinas weather ngayon, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na sa mga OFW na nanonood sa Middle East, Europe, Asia at US. Maraming salamat sa suporta. Ang bawat like at comment ninyo ay sobrang laking tulong para sa mas marami pa tayong mga kababayang ma-alerto at maprotektahan sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Kung nagustuhan ninyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat galaw ng low pressure area at bagyo at weather system dito sa ating bansa. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.